Test natin kung hindi magkakaproblema. So yung capture ng music dito lang sa microphone ng aking camera. Viewers na naman tayo nag-request kung paano daw ang koneksyon ng pag-a-assemble ng amplifier katulad nito kasi meron siyang nabili online. Yung koneksyon ang tinatanong niya mula dun sa transformer, papuntang power supply, papuntang driver, papuntang final output, at papuntang speaker. Yun ang nais niya. So tutulungan natin si Mr. RJ. Hindi po tayo magsasawang tumulong sa mga gustong matuto mag-assemble ng amplifier kahit sa connection man lang although hindi makapag-assemble ng kanyang sariling kit, dahil ganoon din po ako sa mga professional po. Tulungan niyo na lang po kaming mga beginners. Ilalapit natin yung camera, ipapakita natin ang connection. Ito nga lang ay medyo mahabang video, kasi hindi pwedeng mabilisan talaga. Kung pwede nga lang talagang mabilisan o 1 minuto lang, ay gagawin natin. Pero gagawin natin ang dahan-dahan kahit medyo mahaba yung video. Sabi ko sa kanya para meron siyang guide paano connect yung mga bawat components ng isang amplifier, para hanggang sa siya ay tumunog. So sana kay Mr. RJ masundan mo ito para naman ay makatulong po tayo. Kahit paulit-ulit po ang video natin, basta may nagtatanong, lagi po natin sasagutin. Dahil tayo po ay handang tumulong sa mga beginners dahil dyan po ako nanggaling. Tara po, lapit natin ang camera. Ito ang ating simbolin. Mula rito sa transformer, center tap ang gagamitin natin. Samantala gamit tayo ng 48 volt AC. Ito yung inassemble natin power supply. Ito yung driver niya, kabilaan, stereo. At ito yung kauna-unahang final output transistor na ginawa natin. Dahil ito'y wala pa tayo dating heatsink. Yan, pure DIY talaga. Volume control, lagyan natin. Yan. Isa lang muna ang gagawin natin kasi pag ginawa natin stereo ay baka ito'y umabot ng 4 hours. Kung alin yung ginawa ko sa left side, ganun din ang gagawin mo sa right side. So mag-start tayo, So yung kabila lang muna ating asimbulin para hindi masyadong matagal ang oras. Ayan, sana masundan mo to Mr. RJ, ha. So ito lang muna, nalagyan natin ng volume control, power supply, tsaka ito. So mula rito sa iyong transformer. Itong transformer na gagamitin natin. So siguraduhin mo sir na ang iyong magagamit na transformer ay center tap. Ibig sabihin, dual supply siya. At yung gitna, pinaka-ground o yung top niya. Mula rito sa power supply, kung meron ka namang nabiling ganitong power supply. So ito yung kanyang ground o yung top dito. Ito magkabila, itong AC. At ito naman sa kabila, ito yung papuntang driver natin mamaya. Ayan, simula tayo dito. Ito na yung inassemble natin, sir. Ayan, kagagawa lang natin to. Ayan. Tapos ito, ang ating 0C driver. So, mula rito sa kanyang top, lalagyan natin ng ganito. So, medyo mahaba nga lang, sir, ang video natin. Kailangan ipagtyagaan natin panoorin. Masundan natin mabuti. Dito, sir, ang kinakailangan dito ay meron kang electronics background. Kahit basic man lang, na paulit-ulit kong sinasabi, kailangan magkaroon ng basic electronic background para maintindihan natin. So, safety first lagi, So, laging lalagyan ng electrical tape, kundi kaya ito yung katulad nitong ginagawa natin. Dahil ang power supply ay high voltage to, so laging mag-iingat. So, malambot pa pala. Hindi, siguraduhin na lutong-luto yung iyong mga hinang. Yan, para sigurado, para safe. Ito yung ground natin, una natin. At pangalawa itong ating AC. Mula rito yan sa diode, Dito, sa diode na to. So, nakaparallel yung ating diode na yan. Meron din tayong video nito. Hindi po tayo magsasawang tumulong sa mga nangangailangan, sa mga beginners dahil dito rin po ako nanggaling dati. Dahil dati gustong-gusto ko rin matuto talaga mag-assemble ng sarili kong amplifier. Ayon sa awa ng Diyos, nakakuha tayo ng short course sa TESDA. Although ang tinapos po natin ay bachelor's, tayo po ay nakatapos ng bachelor's degree ng ibang course. Pero paano nangyari napunta ako rito sa
electronics, no? Dahil ito high voltage, lagi talaga mag-iingat. Ito po ay laging paalala po, laging mag-iingat, safety first. Yan, bago lagyan ng supply dito sa may kanyang 220 input, ay siguraduhin i-double check after ng ating connection. Laging mag-double check. At huwag kalilimutan sir na gumamit ng series bulb. So pasensya na kayo dun sa mga ingay ng manok ha. Pero hindi man ako nagsasabong, mga kapitbahay ko nga, sabongero yan. Dahil ang sabungan dito sa amin ay malapit lang. O, tignan nyo naman no, sa pagkukunik pa lang ng power supply, matagal na talaga. Eh lalo na ako nag-start tayo rito sa pagwa-winding. So may nagtanong din sa akin yung winding. Yung pagwa-winding ng transformer. So may calculation po yan. So may marami rin po tutorial no, kung paano mag-winding ng transformer. Meron na rin po akong video nito kung paano pag-winding ng transformer. Diba sabi ko po talaga napakatagal ng pag-a-assemble. Ayun na, natapos na tayo dito sa may power supply niya. So isusunod naman natin yung connection ng driver, no? Mula rito sa DC, dito sa DC out ito, dito sa negative and positive VCC at saka yung ground, yung connection niya. Talagang magtsatsaga lang talaga tayo, no? Dahil napakahirap, napakatagal ang connection. Hindi kaya itong isang gamitin natin para may wiring na siya, mas mabilis. Yan, ito. May wiring na siya. Tara, lapit natin yung camera para makita. Talagang kailangan natin magtyaga para may masundan yung ating mga viewers. Ayan sir, kung makikita mo rito. Ayan. So nakaparallel tong kanyang resistor. Ito yung emitter niya. Emitter para dito sa may positive out. At ito yung negative out niya. Yung 1943. Ito naman yung kanyang emitter. Ayan. So dinugtong ko na lang dito sa dulo. Ayan, dinugtong ko siya. Para sa speaker out natin. Ang magiging speaker out natin ay ito. Ayan. Tapos, ito pa yung kanyang base. Ito yung base niya, positive base. Ayan. At ito yung kanyang VCC, positive VCC. At dito naman sa kabila, ito yung kanyang negative base. Ayan, mas maganda sir, lagyan mo siya ng tanda, black, para hindi ka malilito. Dahil pag nagkamali talaga, sayang itong iyong power transistor. At ito yung kanyang negative VCC. Ayan, negative VCC rin ito. So, lagyan natin ng koneksyon. Talagang kailangan tiyagaan lang talaga dito. Hindi siya madali, no? Talagang matagal din talaga ang pagkukoneksyon. Kaya bihira yung mga tutorial na ganito na makikita ay talagang napakatagal kasi talaga. Sobrang napakatagal ng oras. So, although meron din naman nag-tutorial ng ganito, yan ay kinakabit na lang nila ng mabilisan dahil meron siyang mga ganito. Yan, yung faston na ganito. So, kung meron ka na ng power supply na to, dito ka mag-iingat, sir. Dito ka mag-iingat. Yung negative and positive VCC. Ito yung kanyang positive VCC. Ito yung negative VCC. At ito yung ground. So, mag-i-start tayo rito sa kanyang, kailangan mo rin siyang pag-isipan. So, makikita mo rin dito, sir. Dito ka. Baka dito ka malito, sir. Ito yun, may nakatagay na sign, negative VCC, ibig sabihin yung sa negative niya, yung sa 1943. Ayan, negative base, magkasama din yan, yung negative base dito. At ito yung letter E, yung double letter E, yan ang emitter o speaker. Yung speaker at saka yung letter E ay iisang connection yan. Ito yung negative niya. Tandaan mo, sir, ang negative nitong transformer papunta rito sa may power supply at negative out niya at negative nito ay iisa yung ground niya para maiwasan yung humming. And then ito yung kanyang positive VCC, may sign din naman yan. Ito yung negative VCC. Lagi mong titignan sir yung mga top self label dito para hindi ka malito. At dito naman yung kanyang input. So, unahin natin itong positive VCC.
Tandaan mo sir ha, yung 5200 na transistor output, ito yung positive side niya. So, ilalagay natin dito sa kanyang, ito sa kolektor. Ayan, makikita mo itong transistor na to. Kung alin man dyan, yung pinakagitnang pin niya, yan ang kolektor. At ito yung first pin niya, ito yung base. At yung third pin niya, yun ang emitter. Dito natin ilalagay yung positive VCC sa gitnang pin sa kolektor. So, lagi mong i-double check, sir. Kapag ikaw ay natapos ng mag-assemble. Double check lagi. Tapos, huwag kalilimutang gumamit ng series bulb. Dahil ang series bulb, yan ang magiging protection mo sa iyong amplifier na ina-assemble. Ayan, ikabit na natin siyang ganyan. No? So, may natutunan tayo kay Sir Tony. Ano? Yan. Sa series bulb nga pala, no? Sa series bulb. Kapag nagpapatugtog na tayo, ito yung series bulb, no? So, tanggalin na natin yung series bulb. So, maraming salamat, Sir Tony. Oh. Yan ang pinaka-idol natin, professional. Ano? Ayan, mula rito. Yan, naikabit na natin yung positive VCC. Ayan, oh, naka-series yan, oh. Ay, naka-parallel yan, papunta rito. Ito na ngayon yan, yung dulo niya. So, papunta na ngayon dito. Papunta rito yan sa driver. So, i-adjust natin ng konti para makita sa camera. Para hindi malito si Mr. RJ. Ayan. Papunta na ngayon dito sa positive VCC. Itong dulo ng ating kinonect kanina. So, sabi ko nga sir, after mong may assemble, double check lagi. Ayan, nakaisa na tayo. Ngayon, nasan yung base niya? Ito yung base niya ngayon, oh. Itong first pin na to, yan, yung base niya. Ayan, parallel yan. So, ito yung dulo niya. Yung dulo ng base, positive base, no? So, makikita mo naman dito, ayan, oh, positive base. So, dyan natin siya i-connect. Mag-iingat lang lagi, sir, no? Ayan. Laging, di baling mabagal, basta ingat. Yan, okay na tayo doon. And then, ito yung ground niya, no? Ground. Iuhulin natin tong ground. Dito muna tayo uli sa kabila. Dito naman sa negative. So, kita pa ba sa camera? Adjust natin. Para mas maliwanag. Yan. So, dito naman tayo sa negative VCC. Sabi ko nga kanina, ito, yung pinakagitna niya, ito yung collector. At yung first pin, yan ang base. At yung third pin, yan ang emitter out o yung papuntang speaker. So, ito naman, idudugtong natin dito sa kanyang negative VCC. Di ba, sir? Napakahaba ng oras ng ginugugol natin dito. Minsan, inaabot na tayo ng gabi, matapos lang. Doon nga pala sa nag-message sa akin na, sir, magkano ang pa-assemble ng amplifier? Sir, hindi po tayo tumatanggap ng assemble kasi unang-una ay talagang kapos po tayo sa budget. Kapos po talaga tayo sa budget, sir, kaya hindi tayo tumatanggap ng assemble. Yan ang pinaka natin, no? Kapos tayo sa budget. Po, pwede naman po sa inyo kayo ang bibili ng inyong mga pyesa and then ipapadala nyo sa akin, ako ang mag-assemble. Kung maaaring alam po talaga, libre na natin gagawin yan. And then, tapos na tayo dito sa kanyang negative VCC ng collector ng 1943. And then, kasunod niyan, ito, nakaparallel yan. Yan, kulay dilaw na yan, nakaparallel yan. No? Ito yung kanyang negative VCC. Ito na ngayon yung kanyang papunta dito sa driver. Ayan, negative VCC. Ginawa na natin ng ganito para mas madali, no? Kasi yung video talaga aabutin tayo ng masyadong mahabang oras. And then, ito yung kanyang yung kanyang negative base. Yan, negative base. Ito naman, sir, yung negative base niya. Sundan mo lang, sir, ha? Kasi may mga label yan. Yung nabili mong Yeroshi kit na yan, may mga label yan. Ayan. So, natitira na lang yung emitter at ground at speaker. So, sabi ko nga, itong mga white na transistor na yan, so kung mayroon ka nabiling ganito, so may nabibiling buo rin ganito na final transistor, output, yan. Ito ngayon yung pinakadulo niya.
sa speaker natin, no. Ito. Yung speaker out natin ay ito. Ito yung emitter na yan. So, magkasama yan na emitter. So, kita pa ba sa camera? Ayan, kitang-kita naman. Ayan, ito yung emitter niya. So, papunta ngayon dito sa emitter. Dito tayo sa emitter. Ayan, halos na kompleto na, sir. Oh. Kompleto na. And then, itong ground. Ayan, itong ground naman. Ito, dito sa ground. Ayan. So, lagi lang mag-iingat talaga. Safety first. And then, ang natitira na lang ay yung speaker at yung ground. Negative, plus speaker, negative, o ground. Ayan. And then, nalagyan natin siya ng ito, volume control. Volume control naman ang ilalagyan natin. Okay. Natapos na tayo. Tingnan mo naman, sir. Oh. Ayan, yung pa lang ang nagagawa natin, mahaba na yung oras. Susunod na natin itong volume control niya. So, mas magandang gumamit ka, sir, ng shielded wire. Nakikita mo yung shielded wire. Isang wire lang siya, pero dalawa yung laman sa loob. Pansamantala, itong gagamitin natin. Yung shielded wire kasi, yan ang rekomenda ko para maiwasan yung humming. So, wala tayong available na shielded wire, no? Parang mayroon dito. Ito. Ito, mayroon tayong shielded wire. Kaya lang, ito kasi na-assemble ko na. Kaya ito lang muna ang gagamitin natin para makita mo yung tunay na assemble, no? Gumamit ng shielded wire lalo sa mga nagtatanong sa akin bakit medyo maugong yung kanyang amplifier na assemble. Kailangan iisa yung ground niya lahat. And then gumamit ng shielded wire sa input. So, assemble natin tong volume control at tong RCA, no? RCA ang gagamitin natin dahil wala tayong available na XLR, mayroong mang XLR dyan. So, wala naman tayong magagamit na kailangan kasi doon kailangan mixer ang gagamitin natin. So, ito lang muna pansamantala. Pagdating naman dito sa volume control, sir, makikita mo ha, dito. Yung first pin niya, lagi nakaharap dapat pataas ang volume. Yan. Yung first pin niya, yan ang ground. And then, second pin, ito yung output. And third pin, ito yung output. And then, ito yung RCA. Ito naman yung ground niya. Ito sa labas. Yan, sa ground. So, gumamit ka ng tester para malaman mo kung saan dito ang ground. No? Para malaman mo yung ground. Gumamit ka ng tester doon sa buzzer. Hanapin mo yung kanyang continuity. Ganito. Yan. Didikit mo sa ground. And then, para ayun, ito yung kanyang ground. Ito yung kanyang signal. At ito yung ground. So, gano'n lang, oh. Masyadong maproseso talaga ang pag-assemble. Pero talagang gano'n talaga. Kagusto ang matuto ni sir, kailangan natin siyang turuan para mas maganda na makatulong tayo sa kapwa talaga. Lagyan natin ng, so, wala munang casing to, sir, ha? So, depende na lang sa'yo pag mayroon ka ng casing. Kasi casing pa lang talaga ay napakamahal na. Napakamahal ng casing talaga. So, 3,000 kaagad ang casing. So, wala pa tayong budget para sa casing. So, lagyan natin ng connection tong volume control. So, kita mo ba, sir? Nakikita ba sa camera? Ayan. So, yung first pin niya, ito yung ground. O yung negative niya. Yung ground niya, ay papunta rin dito sa ground. Yan, dito, no? So, dudoble natin yung ground niya. Kailangan kasi iisa ang ground ng amplifier at ground ng transformer. Ayan, papunta mula doon sa ground, no, papunta rito sa ground dito. At itong isang ground dito, papunta doon sa amplifier. So, dito, ikakabit natin sa kanyang ground. Basta magtanong ka lang sa akin, sir, kung sakaling nalilito ka pa, no? Ganyan talaga. Ganyan talaga ang pag-assemble ng amplifier, hindi siya makuha sa minsanan. Talagang kailangan paulit-ulit talaga hanggang sa ma-perfect na. So, doon sa mga professional po, tulungan nyo na lang po kami para kadagdagang kaalaman po sa amin. Dahil ito lang po ang aming nakakaya. Basta ayusin mo lang lagi yung pagkakahina niya para maiwasan din yung unwanted noise. Ika nga. Talagang sobrang napakahaba ng oras talaga. Hindi, susunod natin,
itong kanyang gitnang pin. Ito yung output. Yan, yung output niya o yung labas ng signal. So, ilagay mo rito yung red wire. So, recommended ko sila gumamit ka ng shielded wire. Ito lang muna ang gagamitin natin para makita mo talaga yung tunay na connection niya. And then, after nitong output na to, sir, itong gitna, itong output niya. Ito. Ito yung papunta ngayon sa amplifier. And then, itong isa, itong input ay dito natin i-connect sa RCA. Ibig sabihin, ito yung signal ng input dito sa positive. Dito, sa input side niya. Diyan natin siya i-connect. Basta kung sakaling nalilito ka pa, sir, no? Magtanong ka lang na magtanong sa akin. Tutulungan kita hanggang sa mabuong mo yung amplifier. Ayan, tapos na tayo dito, no? Kaya mula ito yung input niya. Ito, in. And then, ilalabas ngayon ni speaker. Ay ni volume control papunta dito sa may ito. Papunta dito sa input natin. Ayun, yung positive. May sign naman yan sir, positive at negative. So, dito yan papunta sa kanyang positive. So, makikita nyo, napakahaba talaga ng oras ng pag-a-assemble. Sobrang haba talaga. Kaya yung iba, talagang medyo tinatamad din talaga sa paggawa ng video na ganito dahil sobrang napakatagal. Pero tayo, nagtsatsaga tayo para lang makatulong. Para makatulong sa nangangailangan na gustong matuto ng electronics, basic electronics. Ayan, meron na tayong volume control na nabuo at itong RCA output niya. Ngayon, itong ground, itong dalawang to natitira, yan ngayon ang papunta dun sa ating driver. So, depende na lang sa'yo, sir. Halimbawa, may casing ka na, dun muna siya aayusin sa may casing mo. Ito, skeleton pa lang para meron lang tayong ma-demo. Dahil ang casing kasi talaga napakamahal din. Ayan, medyo lapit pa natin yung camera doon para makita. Ayan, ito sa may input niya, ito. Ayan, positive. Yung positive input, ito. Yung mula dito sa gitna. Ayan, yung mula dito sa gitna. Yan ang ilalagay natin doon. Ayan, itong gitna na to. Yung gitna na yan, dito sa may positive input. Ayan. So, kita po ba sa camera, sir? Dito natin siya ihina sa input. So, meron din tayong viewers na nalilito dun sa pag-assemble ng kanyang amplifier. Lalagyan niya ngayon ng tone control. Dahil ang tone control, sir, ay nangangailangan niya ng regulated power supply. Kung yan ay, ito, yung ground niya, yung ground, papunta naman dito sa negative. Nangangailangan kasi yan ng regulated power supply at kailangan ma-check yung tone control na gagamitin mo kung working ba siya o hindi. Kasi yun yata ay nakuha niya rin sa ibang integrated amplifier. So, okay na. Natapos na natin. So, lalagyan natin ngayon siya ng speaker protection. So, ayun, natapos na yung ating connection. So, gagamit tayo ng series bulb and then non-copyright music. So, ito, nakasaksak na sa series bulb. And then, may sariling power supply yung ating speaker protection. Test natin kung hindi magkakaproblema. Ayun, okay naman. So, at ang ating speaker protection, may sarili siyang power supply. Ito ay 18 volt AC. Yun, ayos. Sound check tayo. So, yung capture ng music dito lang sa microphone ng aking camera.